Ngayong araw, buong araw lang kaming nasa bahay pagkalakas-lakas kasi ng ulan kaya naman nagluto ako ng sabaw ngayon. Nilagay na nga rin pala namin yung salamin dun sa aming extrang CR sa taas tapos nag-DIY ako ng hair treatment. A day in our life as a young married couple living in Pampanga. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog! For today's vlog, time check 9 AM nga dyan. Ayan, ang sarap-sarap pa ng tulog ng asawa ko. Asawa ko? Hindi tuloy ako sanay kasi sanay akong sinasabi ng Mr. Castro. Pero anyway, tara magligpit na tayo ng pinaghigaan. Pinanggigigilan ko nga dyan si Kali. Tignan nyo, ayaw pa kasi niyang umalis sa kama. Parang bedweather pati siya. Sa mga oras na to guys, ang lakas ng ulan sa labas. Nakakatamad talaga kapag ganito yung panahon, no? Pagkatapos naming magligpit, dumiretso na ako sa CR para mag-toothbrush. Tignan nyo ang ganda ng lagayan ng toothbrush namin ngayon. Habang nagtutoothbrush nga ako dyan, lumapit si Mr. Castro. Tapos binati niya ako ng Happy Mansari. Alam nyo, hindi niya pa rin nakakalimutan yung mansari namin nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami hanggang ngayong mag-asawa na. Ako nakalimutan ko na nga dyan kasi yung tinatandaan ko na lang yung wedding anniversary namin. Pero siya, Diyos ko, tandang-tanda niya talaga. Na para bang sobrang haba ng buhok ko. Ay! Anyway, kahit maulan ngayon, nakasanayan ko na talaga na mag-sunscreen. Pati nga pabango para mabango ako kahit nasa bahay lang. Pagbaba ko dyan, nagtimbang lang ako at tignan nyo yung timbang ko guys. Naglalaro lang talaga sa 49 to 50 kilos. Sobrang happy ko kasi proportion talaga yung katawan ko ngayon. Tapos may mga nagtatanong kung ano daw ba yung height ko. Actually, 5'3 lang ako. Akala nyo lang talaga matangkad. Pero 5'3 lang po talaga. Minsan kasi may nagsasabi or nababasa ako na parang 5'7 daw ako. Naku, how I wish. Pagbaba nga namin dyan, naglinis at nag-vacuum muna ako dito. Si Mr. Castro ay namalengke nga. Hindi na ako nakasama sa kanya kasi ayaw na niya dahil nga medyo umuulan talaga kanina. Nagsaing na din ako dyan dahil nga 1 hour pa hihintayin namin dito. Habang nagsasaing naman ako, pinre-prepare naman niya yung mga gagamitin ko sa pagluluto mamaya. Ang makakahula ng lulutuin ko ngayon, bibigyan ko ng tinolang manok. Ni-request nga ni Mr. Castro na magluto daw ako ng sabaw ngayon dahil perfect nga sa ulan. Bakit kaya ganun no? Kapag maulan, masarap humigop ng sabaw. Tatanungin ko kayo guys, meron pa ba kayong ibang masasuggest na sinabawan na ulam? May paparating pa naman atang bagyo at maulan talaga sa mga susunod na araw, kaya naman nagre-ready ako. Ngayon nga, nag-request siya ng tinolang manok, kaya naman ayan, nagluluto na ako at ini-start ko na nga pala. Hindi ko na kailangang explain to, no? Madali lang naman lutuin to at alam ko, alam nyo na yan. Hanggang mamayang gabi na nga itong niluluto ko para hindi na naman iisipin yung uulamin mamaya. Napasilip nga ako sa labas, tignan nyo, ang lakas talaga ng ulan tapos walang tigil. Medyo mataas naman dito sa Mabalacat kaya hindi talaga nabaha dito. Pumasok na ulit ako sa loob ng bahay tapos nilagay ko na tong sayote. Lumambot na rin kasi yung manok tapos konting kulo lang yan para medyo half cook lang. Naglagay nga ako ng siling green kaso hindi ko hinate kasi hindi fan si Mr. Castro ng maanghang. Dahon ng siling nga yung nilagay namin this time kasi wala na kaming mahanap na malunggay. Nung maluto na nga yan, kumain na rin kami at tara na magsandok na rin kayo dyan at sabayan nyo na kami. At alam nyo ba guys, eto share ko lang sa inyo na kapag masarap yung niluto ko, mapapakis na lang talaga yung asawa ko na yan. Ewan ko, simulat sa pool talaga kapag nasasarapan siya sa niluto ko, may kasamang kiss. Pagkatapos namin kumain ng lunch, maliligo na nga sana ako pero naisip kong mag-hair mask muna. Actually, matagal na to sa akin, hindi ko nga alam kung expired na ba to pero feeling ko hindi pa naman. Pinapaubos ko na nga yan, parang last year pa kasi nasa akin na yan. Madalang lang naman akong mag-hair mask minsan siguro sa isang buwan, 2 to 3 beses lang. Parang ito na yung nagiging treatment ko din sa bahay. Ganito yung itsura niyan guys, sa online ko yan nabili. Okay naman siya tapos malambot naman sa buhok pag banlaw. Tapos binababad ko yan ng mga 30 minutes bago ko liguan. Tignan yung mga pusa ko, Diyos ko ang gugulo at naglalaro. After 30 minutes, naglagay na ako ng damit dyan kasi ligong-ligo na talaga ako. Medyo tinatamad pa nga akong maligo dyan kasi ang lakas ng ulan tapos ang lamig. Kaso lang syempre, meron akong hair treatment sa buhok at kailangan na tong mabanlawan. At kapag maliligo ako, hindi pwedeng makalimutan itong Beauty White Soap from You Glow Babe. Ito yung ginagamit kong sabon na nakatulong talaga sa akin para makapagpalighten ng skin. Meron nga din tong 10 times power whitening at micro peeling. Kaya kung meron kayong mga dark spot, pimple marks, ayan magsabon kayo nito guys, malaking tulong yan. Meron tong niacinamide also known as vitamin B3 para makatulong talagang makapagpalighten ng skin. Sa isang pouch, meron na kayo 5 pirasong sabon at matagal nyo na rin magagamit. And napaka-affordable lang nito guys, para 168 pesos ko lang yun nabibili. Ingat lang kayo sa mga fake ha, kasi maraming fake niyan. Yung legit link nasa comment section. Nakita ko nga si Ponzi after kong maligo, tignan nyo guys, ang laki na ng tinaba niya. Sobrang sarap kurut-kurutin ng pisngi niya na yan. Ako nakaligo na, si Mr. Castro hindi pa, kaya sabi ko sa kanya, tara ilagay na natin yung bagong salamin dito sa CR. Ito yung mini-makeover naming CR, ito yung update ngayon, nilalagyan na namin ng salamin. At naliligo na nga rin pala kami dito paminsan-minsan para
para magamit naman. Nilagay muna naman itong sabitan ng salamin kaso lang hindi pa pala pwedeng ilagay kaya abangan nyo na lang sa susunod na vlog. O siya, ayun lang muna for today's vlog. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. See you on my next one. Bye! Mwah!